Madali maging tao dahil pinanganak tayo lahat na may anyong pantao, may isip, may puso at may kakayahang magsalita at kumilos. Ngunit hindi sapat ang pagkakaroon ng pisikal na anyo upang masabing ganap na tao. Ang pagiging tao ay likas, ngunit ang pagpakatao ay isang pagpili, isang araw na desisyon na maging mabuti, makatao at may malasakit sa kapwa. Sa mundong mabilis, ang galaw at puno ng kompetisyon, madalas nakakalimutan ng tao ang tunay na kahulugan ng pagpapakatao. Madaling maghusga, manakit ng damdamin o magbulag-bulagan sa hirap ng iba, lalo na ang mga mahihina at walang boses. Sa huli, ang hamon sa bawat isa sa atin ay hindi lamang ang mabuhay bilang tao, kundi ang mamuhay ng may pagpapakatao, sapagkat ang tunay na sukatan ng ating pagkatao ay hindi kung sino tayo sa paningin ng iba, kundi kung paano tayo naging tao para sa kapwa. Tunay ngang madali maging tao, ngunit ang magpakatao, iyon ang tunay na hamon ng buhay. Sa mundong mabilis ang takbo at puno ng kompetisyon, madalas nating nakakalimutan ng isang mahalagang katangian na bumubuo sa ating pagkatao, at ito ang pagpapakatao. Madali tayong mabuhay bilang tao, ngunit ang tunay na hamon ay ang mamuhay ng may puso, konsensya at malasakit sa kapwa. Ang pagpapakatao ay hindi lamang nakikita sa malaking gawa, kundi higit sa lahat sa maliliit na desisyong ginagawa natin araw-araw. Mahalaga ang pagpapakatao sapagkat ito ang pundasyon ng isang mapayapa at makataong lipunan. Walang saysay ang kalaman, kapangyarihan o tagumpay kung wala namang malasakit sa kapwa. Ang isang lipunang pinapahalagahan ng pagpapakatao ay lipunang may pagkakaisa, pagtutulungan at pag-asa. Dito, ang bawat individual ay hindi lamang nabubuhay para sa sarili, kundi handang tumulong at magmalasakit sa iba. Ako'y maghihintay, tiwala sa gabay, pikit akong nakahakbang sa aking pagdilat ay